Isang prinsipe na hinatulan na hindi na makalakad muli ngayoy babangon sa Pilipinas. Ang tahimik na puting personal na eroplano ng medisina ay dahan-dahang lumapag sa runway ng Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng mga ilaw ng gabi sa Maynila. Nagbukas ang pinto ng eroplano kasama ang isang pangkat ng mga doktor at tagapayo mula sa royal family ng Dubai na nagmamadaling bumaba ng may pag-aalala. Sa gitna ay isang high-tech na wheelchair na sumusuporta sa katawan ni Prinsipe Kari, isang miyembro ng dugong bughaw mula sa United Arab Emirates, ngunit tila nawalan ng lakas na parang ang kanyang buhay ay nawala kasama ng kanyang dalawang binti matapos ang aksidente sa polo. 5 taon siyang nabuhay sa kawalan ng pag-asa. Ang mga nangungunang ospital sa mundo ay pare-parehong sinabi na hindi na siya makakalakad muli. Ngunit sa maliwanag at walang humpay na gabi ng Maynila, walang sinuman ang nakakaalam na sa hindi kalayuan, ang maliit na bansang ito ay yayanigin ang pananampalataya ng royal family at magpapatunay sa mundo na kung minsan, ang mga bagay na tila walang pag-asa ay hindi nawawalan ng lunas, kailangan lang humanap ng tamang paraan upang makita ito. Matapos ang pahayag na tila kidlat sa gitna ng gabi sa Maynila, wala nang sinuman sa delegasyon ni Prinsipe Kari ang nagsalita. Ang mahinang tunog ng gulong ng wheelchair na gumugulong sa makinis na sahig ng Special Reception Building ay tila mas mabigat kaysa sa lahat ng mga salita ng pag-alo sa mundo. Para sa mga matagal nang sumusunod sa kanya, ang tunog na iyon ay ang tunog ng patuloy na pagkatalo sa loob ng 5 taon. 5 taon na ang binata na dating nakatayo ng maringal sa likod ng kabayo ay kailangang suportahan, alalayan, at panoorin ang kanyang buhay na unti-unting lumalayo sa bawat araw. Bago ang aksidente, si Prinsipe Kari ay ang larawan ng perpekto sa lahat ng aspeto. Siya ay bata, malakas, disiplinado, at pinagmamasdan sa royal family, hindi lamang dahil sa kanyang kapanganakan kundi dahil sa kanyang pagkatao na handang umako ng malalaking responsibilidad sa hinaharap. Ang kompetisyon sa polo noong araw na iyon ay hindi kakaiba. Isa lamang itong araw sa kanyang buhay na puno ng dignidad, bilis, at kumpiyansa. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa isang iglap, ang kabayo ay titigas, ang kanyang katawan ay babagsak ng malakas sa lupa, at ang impact na iyon ay kukunin ang lahat sa isang sandali. Matapos ang aksidente, ang unang emergency room ay puno ng kaguluhan. Ang pangkat ng mga doktor ay papasok at lalabas nang walang tigil. Lahat ng uri ng life support equipment ay sabay-sabay na ginamit. Ang mga utos ay sumasabay sa mahihinang dasal ng kanyang pamilya. Nang lumabas ang unang resulta ng pagsusuri, agad na nagbago ang ekspresyon ng matandang doktor. Malubhang nasira ang gulugod at ang mahalagang bahagi ng nervous system ay labis na naapektuhan. Bagaman walang sinuman ang nangahas na sabihin ng direkta ang pinakamalupit na salita, lahat ay nagsimulang maunawaan na ang buhay ng binatang prinsipe ay hindi na magiging katulad ng dati. Mula noon, lahat ng nasa kanyang buhay ay pinalitan ng salitang pagpapagaling. Ang palasyo ay naging isang walang tigil na medikal na sentro ng koordinasyon. Ang mga pangalan ng mga espesyalistang doktor mula sa buong mundo ay patuloy na ipinadala. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanya, Switzerland, ang mga pangalan ng pinakamahuhusay na ospital sa mundo ay binanggit na parang sila ang huling pag-asa. Paulit-ulit, ang kanyang personal na eroplano ay nagdala sa prinsipe sa iba't ibang kontinente para sa operasyon, physical therapy, pagtatasa, pagsubok ng mga bagong teknolohiya upang kumapit sa anumang maliit na pagkakataon na maaaring natitira. Ngunit sa bawat pagkakataon na sumiklab ang pag-asa, mabilis din itong namatay. Ang ilang doktor ay nagsalita ng may pag-iingat, ang iba ay masyadong direkta, ang ilan ay sumubok na pumili ng malumanay na mga salita, ngunit ang kahulugan ay palaging pareho. Ipinaliwanag nila sa wika ng agham, sa pamamagitan ng mga scan, graph, istatistika, at tumpak na ebidensya, na wala ng puwang para pagtalunan ng puso na ang pinsala ay masyadong malubha upang gumaling. Ang pangungusap na ito ay hindi isang beses lang sinabi. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa maraming ospital sa iba't ibang bansa, hanggang sa ito ay tuluyang kumalat sa isip ni Prinsipe Kari, mas malalim pa sa mga sugat sa kanyang katawan.
Sa paglipas ng panahon, ang dating malalakas na kalamnan ay unti-unting nanghina. Ang kanyang dalawang binti, na dating kumokontrol sa kabayo sa larangan ng may katumpakan, ay naging walang tugon sa nakakatakot na paraan. Ang katahimikan ng katawan ang pinakamasakit na bagay, hindi ang sakit, hindi ang tunog ng mga kagamitang medikal, hindi maging ang hatol ng mga eksperto, kundi ang katotohanan na inutusan niya ang kanyang sarili, na igalaw ang dulo ng kanyang daliri sa paa at walang nangyari. Ang ganoong uri ng kawalan ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao mula sa loob, na nagdulot sa kanya na magtanong kung siya pa rin ang may-ari ng katawan na ito. Sa unang taon, lumaban pa rin ang prinsipe. Sa ikalawang taon, pinilit niyang magtiis. Sa ikatlong taon, nawala na ang kanyang ngiti. Sa ikaapat na taon, halos hindi na niya binanggit ang hinaharap. At pagpasok ng ikalimang taon, ang natira ay hindi pag-asa kundi isang walang direksyon na pag-iral lamang. Sumang-ayon siyang sumailalim sa itinakdang pagpapagamot. Hinayaan ang kanyang koponan na pangalagaan siya, hinayaan ang lahat sa paligid niya na gawin ang kanilang tungkulin, ngunit sa kaibuturan, hindi na siya naniniwala na may anumang magbabago. Ang malalaking halaga ng pera, ang kapangyarihan ng royal family, ang pandaigdigang network, ang makabagong teknolohiya, lahat ng hindi kailanman maaabot ng ordinaryong tao ay inilatag sa kanyang paanan, ngunit nakaupo pa rin siya sa parehong wheelchair. Ang pinakamasakit ay marahil hindi lamang ang prinsipe, kundi ang kanyang ina. Pinanood niya ang kanyang anak na dating nagniningning na unti-unting nagsara sa kanyang sarili. Nakita niya ang dating tiwala sa mata na naging kawalan, nakita niya ang binatang dating pumapasok sa silid ng may buong enerhiya na naging isang taong halos walang damdamin kahit na tumingin sa labas ng bintana. Para sa isang ina, mas mahirap tanggapin ang pagkatalo kaysa sa kanyang anak dahil ang puso ng isang ina ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon kahit na sinasabi ng lahat ng dahilan sa mundo na wala nang natira. Ang pagpunta sa Pilipinas sa pagkakataong ito ay hindi nagmula sa paniniwala ni Prinsipe Kari. Sa halip, ito ay nagmula sa panalangin ng isang ina na hindi pa namamatay. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa holistic na paraan ng pagpapagaling sa Asya, lalo na sa Pilipinas, isang lupain kung saan maraming tao ang naniniwala sa balanse ng katawan, isip at holistic na pagpapagaling. Para sa iba, ang kwentong ito ay maaaring tunog lamang ng isang malabong pag-asa, ngunit para sa isang ina na nakitang nakalubog ang kanyang anak sa dilim sa loob ng maraming taon, kahit ang pinakamaliit na ilaw ay sapat na mahalaga upang sundan. Gayunpaman, hindi dumating ang prinsipe dito bilang isang naniniwala. Dumating siya sa Maynila bilang isang taong pagod na wala ng lakas upang maniwala. Gaano man kaganda ang lungsod na ito, gaano man kabait ang mga tao, o gaano man katanyag ang reputasyon ng mga doktor na Pilipino, hindi ito makatagos sa pader ng paulit-ulit na pagkabigo sa kanyang puso. Hinayaan lang niya ang delegasyon na dalhin siya, hinayaan ang pinto ng eroplano na magbukas, hinayaan ang gulong ng wheelchair na umusad tulad ng isang taong sumusuko sa paglalakbay dahil ayaw niyang saktan ang pagmamahal ng kanyang ina kaysa maniwala na magbabago nga ang kanyang kapalaran. At iyon ang dahilan kung bakit ang gabing ito sa Maynila ay napakahalaga dahil bago pa man maganap ang anumang tunay na paggaling, ang buhay ni Prinsipe Kari ay nasa pinakamadilim na nito. Hindi siya naghihintay ng himala. Hindi nga niya inaasahan na may himala. Ngunit kung minsan, ang mga kwentong tunay na nagpapabago sa buhay ng tao ay nagsisimula sa sandaling ang kanyang puso ay wala ng lakas upang umasa. At kung minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon ng sagot, kundi sa pagkakakita ng isang taong naiiba ang tingin sa ating sakit kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Ang convoy ng royal family ay umalis sa NAIA ng tahimik. Ang mga headlight ay humaba sa malalaking kalsada ng Maynila sa gitna ng lungsod na ayaw matulog. Kahit gabi na, ang magkabilang gilid ng kalsada ay puno ng buhay. Ang mga nagtitinda ng pagkain sa kalye ay may usok pa ring umaalpas, ang amoy ng adobo, sinigang, at matamis na halo-halo ay magkakasama sa hangin. Ang mga motorsiklo at jeepney ay bumibiyahe ng mabilis. Ang mga tao ay nagtatawanan at nagkukuwentuhan sa ilalim ng orange na ilaw na bumababa sa basang bangketa mula sa naunang ulan.
Ang buong lungsod ay may sariling ritmo, isang ritmo na hindi masyadong mabilis para maging malupit at hindi masyadong tahimik para maging nakakalungkot, kundi may buhay, may init at may malambot ngunit matatag na hininga. Ngunit sa pinakatahimik na sasakyan sa gitna, ang binata na sentro ng lahat ay tila nasa ibang mundo. Tahimik na nakaupo si Prinsipe Kari sa kanyang special wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas ng sasakyan nang walang patutunguhan. Nakita niya ang mga ilaw na sumasalamin sa salamin. Nakita ang mga convenience store na bukas pa rin. Nakita ang mga ordinaryong tao na naglalakad pa uwi, na may dalang mga bag ng pagkain. May pagod ngunit payapang mga mukha. At ang mga larawang iyon ay nakasakit sa kanyang puso ng kakaiba dahil ang mga bagay na mayroon sila nang hindi nag-iisip ay naging mga bagay na hindi niya maabot. Ang paglalakad gamit ang sariling binti, ang paghinto kahit saan na gusto, ang pamumuhay nang walang kailangang umalalay sa lahat ng oras. Habang lalong nagiging buhay ang Maynila, mas lalong lumalalim ang katahimikan sa kanyang puso. Ang buong convoy ay nagtungo sa isang nangungunang pribadong ospital sa gitna ng lungsod na kilala sa mga pasyenteng dayuhan para sa mataas na antas ng pangangalaga. Ngunit ang naiiba dito sa maraming mararangyang medical center sa mundo ay hindi lang ito moderno, kundi mayroon ding Filipinong lambing na nakatago sa bawat sulok, mula sa ilaw sa pasilyo na hindi masyadong maliwanag o matalim, ang mahihinang amoy ng mga halamang gamot na nakalutang sa hangin, hanggang sa malumanay na boses ng mga receptionist na napakagalang na halos hindi ka mararamdaman na sinusuri ka, kundi nararamdaman mo na inaalagaan ka. Nang ipasok ang wheelchair ni Prinsipe Kari sa pamamagitan ng salamin na pinto papunta sa espesyal na treatment area, ang pangkat ng mga doktor at nurse na naghihintay ay yumuko ng may paggalang. Walang nagpakita ng pagkagulat sa ranggo ng pasyente, ngunit walang nagpabaya sa bigat ng sitwasyon. Ang lahat ng mata ay kalmado at nagbibigay galang. Ito ay isang uri ng pagtanggap na Pilipino na hindi kailangang magyabang, ngunit nagbibigay sa bisita ng tunay na pakiramdam ng sinseridad mula sa unang sandali. Sa grupo, may isang lalaking nakatayo sa harap, nakasuot ng malinis na puting lab gown. Ang kanyang kilos ay hindi masyadong istrikto para lumikha ng distansya at hindi rin masyadong relax para maging magaan. Siya si Dr. Reynaldo Salcedo, isang espesyalista sa physical medicine, rehabilitation, at neurological movement. Ang kanyang pangalan ay hindi ang pinakatanyag sa kanluran, hindi siya madalas lumalabas sa mga pabalat ng International Medical Journal, at hindi siya nagpakita ng kilos na nagtatangkang pahangain ng iba. Ngunit nang lumapit siya kay Prinsipe Kari, naramdaman agad ng prinsipe ang isang bagay na iba sa mga nakaraang doktor. Hindi ito kaguluhan, hindi ambisyon, at hindi kumpiyansa ng isang taong gustong patunayan ang kanyang sarili, kundi isang katahimikan na nagmumula sa isang taong alam kung ano ang hinahanap niya. Binati ni Dr. Salcedo si Prinsipe Kari sa malinaw at malumanay na Ingles na walang labis na salita bago siya magalang na yumuko sa ina ng prinsipe at sa mga tagapayo. Ang kanyang kilos ay simple, halos walang seremonya, ngunit nakapagpakalma sa silid ng hindi ka panipaniwala. Hindi niya sinimulan sa pagbanggit ng kanyang reputasyon, hindi siya nagmamadaling mangako ng mga himala, at hindi siya nagpakita ng tuwa na nagpapagaling siya ng isang miyembro ng royal family. Sinabi lamang niya na ngayong gabi, gusto niyang suriin ng detalyado ang prinsipe ng personal, dahil kung minsan, ang pinakamahalagang sagot ay wala sa daan-daang pahina ng ulat, kundi sa kung ano ang tahimik na sinusubukan ng katawan na sabihin. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpadudang sa maraming banyagang tagapayo dahil sa loob ng maraming taon, ang mga medikal na ulat ang lahat sa kasong ito. Ang mga MRI, X-ray na larawan, mga resulta ng neurological assessment, mga recovery comparison chart, lahat ay paulit-ulit na sinuri, kaya halos wala nang nag-isip na may natitira pa sa tunay na katawan ng pasyente, ngunit hiniling ni Dr. Salcedo na magsimula mula doon, mula sa pasyente mismo, hindi mula sa mga dokumento. Napakatahimik ng espesyal na examination room nang magsimula ang pagsusuri. Walang makina na nag-ingay, tanging maligamgam na ilaw,
at ang tumpak na galaw ng isang napakaraming karanasan na doktor. Tiningnan niya ng detalyado ang lahat ng test results, ngunit hindi siya huminto sa larawan ng pinsala sa gulugod. Pinansin niya ang pelvic alignment, ang pag-urong ng mga kalamnan sa hita, ang tensyon sa lower back, ang antas ng pagkontra ng malalim na kalamnan, ang bahagyang tugon ng balat, at maging ang paraan ng paghinga ni Prinsipe Kari habang pinipigilan ang sakit ng hindi nagpapakita. Pagkatapos, nagsimula siyang suriin ang katawan sa paraang halos hindi pamilyar sa mga banyagang doktor. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinindot ng may ritmo sa mga kalamnan, tendon, at mga koneksyon na hindi marahil napapansin ng ordinaryong tao. Mas matagal siyang nagtagal kaysa sa inaasahan ng sinuman na may layunin, tulad ng isang taong sinasadyang binabasa ang isang lihim na wika sa katawan ng isa. Sa simula, si Prinsipe Kari ay walang inaasahan. Hinayaan niya lang na mangyari ang lahat tulad ng dati. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagsusuri, nagsimula siyang maramdaman na hindi ito katulad ng dati. Ang doktor na ito ay hindi siya tiningnan na parang sinusubukang kumpirmahin ang lumang diagnosis, kundi hinahanap ang isang maliit na puwang sa pagitan ng salitang imposible at hindi pa tapos. Sa huli, huminto si Dr. Salcedo sa likuran ng mas mababang bahagi ng katawan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi pagkagulat, kundi ang tingin ng isang taong nagsisimula ng pagkabit-kabitin ang ilang piraso. Itinungo niya ang kanyang ulo sa kanyang koponan bago bumaling sa ina ng prinsipe nang magalang at nagsalita nang may sapat na bigat sa boses upang malaman ng lahat na ang mga susunod na salita ay hindi walang basehang pag-alo. Sinabi niya na ang pinsala sa gulugod ay talagang malubha at wala siyang intensyon na itanggi ang mga medikal na katotohanan na kinaharap ng prinsipe sa loob ng maraming taon. Ngunit mula sa kanyang nakita at naramdaman, ang problema ay maaaring hindi nagtatapos lamang sa pinsala, maraming malalim na kalamnan ang nasa matinding talamak na pag-urong, ang sistema ng paggalaw ay matagal nang nakaharang, ang sirkulasyon, tugon, at ilang signal ay tila nasa isang estado ng pamamahinga, hindi dahil walang natitirang potensyal, kundi dahil marahil ay hindi ito kailanman na-activate ng tama. Ang buong silid ay mas lalong tumahimik. Agad na kumunot ang noo ng isang banyagang doktor. Hindi siya direktang tumutol, ngunit malinaw sa kanyang mukha na labis siyang nagdududa. Gayunpaman, hindi nagmadaling ipaliwanag ng mahaba si Dr. Salcedo. Sinabi lamang niya nang kalmado na, ang modernong medisina ay napakahusay sa pagtukoy ng lokasyon at kalubhaan ng pinsala. Samantala, ang holistic na sining ng pagpapagaling sa Asia Filipino ay naniniwala na kung minsan, ang isang katawan na tila tahimik ay maaaring hindi nawala ang lahat, kailangan lang ng isang paraan upang muling ikonekta ang buong sistema. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang nangahas na sabihin na natagpuan na niya ang sagot, ngunit sa katahimikan na iyon, may nagsimula na nga. Hindi ito himala, hindi panaginip, kundi isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa posibilidad. At kung minsan, para sa mga matagal nang nasa dilim, ang pinakamalakas na nagpapakaba sa puso ay hindi ang biglaang pagdating ng liwanag, kundi ang pagkatatag ng isang taong nangahas na sabihin na marahil, ang kuwentong ito ay hindi patapos. Ang mga salitang marahil ay hindi patapos ang kuwentong ito ay hindi nagpawalang bisa sa pagdududa sa examination room. Sa halip, lalo nitong pinalalim ang katahimikan na bumabalot. Ang mga tagapayo mula sa royal family ng Dubai ay nagtinginan ng maingat. Ang 2 o 3 banyagang doktor na sumusunod sa kasong ito sa loob ng maraming taon ay hindi nagpakita ng direktang pagkadismaya, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong. Ang mga taong ito ay dumaan sa hindi mabilang na nangungunang ospital, detalyadong pinag-aralan ang mga scan, hanggang sa halos kabisado na nila ang pinsala at paulit-ulit na narinig ang tiyak na pahayag mula sa mga eksperto sa buong mundo na halos wala ng pag-asa sa daan na ito. Kaya, ang isang doktor na Pilipino na nagsalita ng kalmado na mayroon pa ring posibilidad ay hindi madaling tanggapin. Ngunit ang naiiba noong gabing iyon ay hindi nagsalita si Dr. Salcedo sa tono ng isang taong gustong manalo sa sinuman. Hindi niya tinanggihan ang dating ebidensya, hindi niya minamaliit ang pag-iisip ng mga doktor sa kanluran,
at hindi niya sinubukang itaas ang kanyang sariling sining ng pagpapagaling kaysa sa anumang siyentipikong kaalaman, tumayo lamang siya sa gitna ng pagdududa na iyon ng matatag at ipinaliwanag ng malalim na ang modernong medisina ay may malaking kontribusyon sa sangkatauhan, lalo na sa tumpak na pagsusuri, operasyon, pagtatasa ng antas ng pinsala at kontrol sa mga kritikal na kondisyon. Ngunit, sa parehong oras, ang pagpapagaling sa isang tao upang muling magkaroon ng buhay ay kung minsan ay hindi lamang maaaring umasa sa mga larawan at numero dahil ang katawan ng tao ay hindi binubuo ng mga buto, ugat at kalamnan na hiwalay, kundi konektado sa isang malalim na komplikadong sistema. Binalingan niya si Prinsipe Kari at dahan-dahang nagpatuloy na parang pumipili ng mga salita na hindi makakasakit sa damdamin ng sinuman na sa loob ng 5 taon, ang katawan ng prinsipe ay hindi lamang nasugatan sa isang aksidente, kundi nakaharap din sa matagal na kawalan ng galaw. Ang malalim na kalamnan ay nagkaroon ng talamak na pag-urong. Ang sistema ng paggalaw ay unti-unting nakalimutan ang natural na ritmo nito. Ang sirkulasyon ay nagambala at ang ilang tugon ay nabawasan dahil walang sinuman ang tunay na nakarating sa ugat ng pagpigil at pagharang na naipon. Kung sasabihin ng simple, ang tila na wala na lahat ay maaaring may ilang bahagi na hindi pa patay, kundi natutulog lang ng napakalalim upang muling matawagan sa dating paraan. Hindi agad nakumbinsi ng paliwanag na ito ang lahat, ngunit walang umistorbo. Nagpatuloy si Dr. Salcedo sa pagtalakay sa konsepto ng pagpapagaling na malalim na nakaugat sa kulturang Asyano, lalo na sa lupain tulad ng Pilipinas, na matagal nang nagbibigay halaga sa balanse ng katawan at isip. Maraming Pilipino ang lumaki na may pag-unawa na ang sakit ay hindi lamang isang abnormalidad ng isang bahagi ng katawan, kundi isang kawalan ng balanse na nakakaapekto sa buong sistema. Kapag may hadlang sa katawan, tensyonado ang isip. Kapag nawalan ng pag-asa ang isip, lalo pang nagsasara ang katawan. Kaya, ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng nasirang bahagi, kundi dahan-dahang paglutas sa mga buhol sa buong sistema ng may pasensya at katumpakan. Ang matandang tagapayo ng royal family ay tumahimik sandali bago direktang magtanong kung ano ang nakikita ni Dr. Salcedo bilang solusyon. Walang pag-aatubiling sumagot ang doktor na Pilipino na ang unang hakbang ay hindi ang piliting tumayo ang prinsipe, hindi ang subukan ang kanyang mga limitasyon, at hindi ang mangako ng di makatotohanang resulta, kundi ang paluwagin ng matinding pag-urong ng malalim na kalamnan, bawasan ang presyon na maaaring nakakaistorbo sa nervous system, ibalik ang sirkulasyon, pasiglahin ang pandama, at dahan-dahang gisingin ang katawan upang muling maalala na maaari pa itong tumugon sa buhay. Gagamitin niya ang pinagsamang paggamot ng manual therapy, acupressure, hilot, muscle stretching, targeted stimulation, at malapit na suporta hindi upang lumikha ng isang himala, kundi upang buksan ang unang pinto na marahil ay matagal nang nakasara. Ang ina ng prinsipe ay hindi nagsalita ng matagal. Ang kanyang mga mata ay namumula mula sa mga gabing halos hindi siya nakatulog nang maayos sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tingin na iyon, may nakatagong panalangin pa rin. Tiningnan niya ang kanyang anak na tahimik na nakaupo sa wheelchair bago bumalik at tumango ng bahagya kay Dr. Salcedo. Ang pagtango na iyon ay walang formalidad, walang tunog ng utos, walang komplikadong negosasyon, kundi ang pagkakaloob ng pinakamahalagang bagay sa isang doktor, tiwala. Sa sandaling halos bumagsak na ang lahat. Hindi nagtagal, mabilis ngunit maayos na inihanda ang espesyal na therapy room, kaya halos walang kailangang mag-utos ng paulit-ulit. Ang pangkat ng mga nurse na Pilipino ay gumalaw ng tahimik at tumpak na parang alam na ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Ang ilaw sa silid ay bahagyang binabaan upang hindi masyadong maging alerto ang katawan. Ang mahihinang amoy ng mga halamang gamot ay dahan-dahang lumutang mula sa mga maiinit na tela at langis na inihanda. Ang mga kagamitan sa physical therapy, low-level electrical stimulator, therapy bed, at mga instrumento para sa paunang pagsusuri ng tugon ay maayos na inayos. Lahat ng ito ay nagbigay ng pakiramdam na naiiba sa malamig na operating room. Hindi ito lugar ng pakikipaglaban sa katawan,
kundi isang lugar na nag-aanyaya sa katawan na bumalik. Maingat na inilipat si Prinsipe Kari sa therapy bed. Ang kanyang mukha ay walang emosyon pa rin, tulad ng isang taong takot na payagan ang pag-asa na muling pumasok. Ang pagkabigo mula sa nakaraan ay nagturo sa kanya na mag-ingat sa bawat salita ng pag-alo. Ngunit ngayong gabi, hindi gaanong nagsalita si Dr. Salcedo. Sinabi lamang niya ng maikli na sa ilang bahagi, maaaring makaramdam ng tensyon, sakit, bigat o init na hindi laging senyales ng panganib, kundi ang wika ng katawan kapag ang mga matigas na bahagi ay hinahawakan. Pagkatapos, nagsimula ang paggamot. Ang mga kamay ni Dr. Salcedo ay matatag ngunit hindi magaspang. Nagsimula siya sa pagpapaluwag ng mga kalamnan sa lower back, balakang at hita, nang may sapat na lalim upang marating ang matagal ng nagkontra na layer ng kalamnan, ngunit sapat na detalyado upang hindi magdulot ng pagtutol sa katawan. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya kumilos na parang kailangan niyang patunayan ang anumang bagay sa harap ng mga banyagang doktor, kundi parang isang bihasang artisan na dahan-dahang naglulutas ng mga buhol ng lubid na matagal nang magkakabuhol. Sa bawat pagpindot niya sa linya ng kalamnan, bahagyang umalma si Kari. Ang mga pandama na matagal nang nawala ay hindi bumalik sa anyo ng kaligayahan sa simula, kundi sa anyo ng matinding bigat, malalim na sakit at pagtataka. Dahil ang mga ito ay nangangahulugang ang kanyang katawan, ay mayroon pa ring antas ng pagkaunawa. Nang magtagal ang manual therapy, lumitaw ang kaunting pawis sa noo ng prinsipe. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga labi, sinusubukang tiisin ang hindi pamilyar na pakiramdam na iyon sa loob ng 5 taon. Ang kanyang katawan ay dating napakatahimik na parang disyerto, ngunit ngayon, sa ilalim ng katahimikan na iyon, mayroong bahagyang pag-alog. Nakita ito ng koponan ng Pilipino, ngunit walang nagpakita ng labis na kaguluhan dahil sa kulturang pagpapagaling ng Pilipino, ang pagmamadali at pagmamayabang ay hindi kailanman nakatulong sa kaligtasan ng pasyente. Tanging ang katahimikan, katumpakan, at malalim na pagmamasid lamang ang mahalaga. Mula sa pagpapaluwag ng mga kalamnan, lumipat si Dr. Salcedo sa targeted stimulation. Gumamit siya ng mga daliri upang pindutin at suriin ang mahahalagang koneksyon sa balakang, likod at hita at tumigil sa ilang partikular na lugar ng mas matagal. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Bumaling siya at inutusan ang kanyang katulong na maghanda ng low-level electrical stimulation equipment at isa pang set ng mainit na tela. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit malinaw na matatag na may mahalagang kahulugan. Mabilis na gumalaw ang isang nurse na Pilipino upang tumulong. Hindi siya nagtanong ng paulit-ulit na parang lahat ay nagsisimula nang makita ang parehong landas. Sa isang sandali na walang gustong kumurap, kumunot agad ang noo ni Prinsipe Kari. Bahagyang kumibot ang kanyang ibabang katawan. Hindi ito malinaw na paggalaw, hindi ito paggaling na idedeklara ng sinuman, ngunit ito ay isang tugon na hindi dapat balewalain. Tumahimik ang mga mata ni Dr. Salcedo na parang natanggap niya ang unang sagot. Hindi siya ngumiti, hindi niya binanggit ang salitang himala, ngunit napakahina lamang niyang sinabi, mabuti. Nagsisimula ng makipag-usap sa atin ang katawan. Ang pangungusap na iyon ay napakahina na halos bulong, ngunit nagpatigil ito sa paghinga ng buong silid. At sa sandaling iyon, walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kalayo ang patutunguhan. Walang nangahas na kumpirmahin kung ang lalaking hinatulan ng kawalan ng pag-asa ay makakalakad nga ba. Ngunit lahat ng nasa silid ay tahimik na nakakilala na may isang bagay na matagal nang natutulog ang tunay na nagsisimula ng magising. Matapos ang mahinahong pangungusap ni Dr. Salcedo na nagsasabing, nagsisimula nang makipag-usap sa atin ang katawan. Walang sinuman sa silid ang nangahas na gumalaw ng masyadong malakas. Maging ang mga banyagang doktor na dati ay puno ng pagdududa sa kanilang mga mata ay kapansin-pansing tumahimik dahil ang kakagaling lang na nangyari ay maaaring hindi sapat na ebidensya upang ipahayag ang tagumpay ng sinuman, ngunit sapat na ito upang sirain ang dating katiyakan na bumalot sa kasong ito sa loob ng 5 taon. Ang katahimikan na dating mabigat dahil sa kawalan ng pag-asa ay ngayon ay nagbago sa ibang uri ng katahimikan,
Tahimik dahil lahat ay naghihintay kung ang bagong alon na ito mula sa dilim ay muling maglalaho o dahan-dahang magiging tunay na liwanag. Hindi hinayaan ni Dr. Salcedo na pangunahan siya ng kaguluhan. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho nang may kakaibang matatag at maayos na ritmo na parang alam niya na ang pinakamahalagang panahon ng pagpapagaling ay hindi kapag ang lahat ay umaasa, kundi kapag kailangang mag-ingat na hindi mapabilis ang pag-asang iyon hanggang sa hindi na kayanin ng katawan. Agad siyang nag-adjust ng kanyang plano ng detalyado. Binawasan ang ilang presyon, dinagdagan ang mainit na compress sa mga bahagi kung saan mas tumutugon ang kalamnan at inutusan ang kanyang katulong na maghanda ng isa pang antas ng targeted stimulation. Ngunit lahat ay nanatili sa ilalim ng parehong prinsipyo. Huwag pilitin, huwag ipagmadali, at huwag takutin ang katawan hanggang sa muling magsara ito. Tahimik na nakahiga si Prinsipe Cary sa therapy bed. Ngunit sa katahimikan na iyon, hindi na pareho ang nararamdaman niya sa loob. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. Hindi ito malinaw na sakit, hindi simpleng presyon, kundi isang malalim na bigat na parang sa isang bahagi na dating tahimik ay may mahinang hininga na muling dumadaan. Ang pakiramdam na iyon ay nagpadagundong sa kanyang puso nang hindi niya namalayan dahil para sa ordinaryong tao, ang pakiramdam ng sakit sa kalamnan ay maaaring nakakainis. Ngunit para sa isang taong ang ibabang katawan ay dating tahimik na parang sa ibang tao, maging ang pinakamaliit na bigat ay nangangahulugang halos katumbas ng pagdinig ng tawag mula sa isang tahanan na akala niya ay nawala ng tuluyan. Dahan-dahang binago ni Dr. Salcedo ang posisyon ng stimulation. Sinundan niya ang linya ng paggamot mula sa lower back, pababa sa balakang, dumaan sa hita hanggang sa mga binti at paa. Bawat punto na hinawakan ng kanyang kamay ay parang naghahanap ng maliliit na switch na patay sa dilim. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa physical medicine and rehabilitation, ang kanyang pag-unawa sa anatomy, at ang karanasan mula sa sining ng pagpapagaling sa Asya-Filipino na matagal na niyang pinag-aralan. Ang ritmo ng kanyang kamay ay walang pag-aatubili, puno ng paggalang sa katawan ng pasyente na parang humihingi ng pahintulot kaysa sa pamimilit. Nang pumasok sa mas malalim na yugto ng stimulation, ang low-level electrical stimulator ay ikinonekta sa ilang mahahalagang punto. Ang maliliit na indicator light sa device ay patuloy na kumikislap. Ang halos hindi naririnig na tunog ng aparato ay sumama sa paghinga ng mga tao sa silid na lumikha ng isang tensyonado ngunit payapang kapaligiran. Isang NARS na Pilipino ang gumamit ng mainit na tela upang malumanay na suportahan ang bukong-bukong at tuhod. Ang isa pa ay patuloy na inoobserbahan ang ekspresyon ng mukha, paghinga at anumang maliit na tugon ng prinsipe. Walang gaanong nagsalita. Walang labis na salita ng pag-alo. Alam ng lahat na sa minutong ito, ang katawan ang nagsasalita at ang kanilang tungkulin ay makinig ng pinakamalinaw. Ilang minuto pagkatapos, muling kumunot ang noo ni Prinsipe Cary. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang mabilis na pagtibok na nawawala, kundi isang pakiramdam na parang mahinang agos na dumadaloy sa dulo ng kanyang mga binti, na parang hindi mabilang na maliliit na bagay ang gumagalaw sa ilalim ng balat. Agad siyang bumaling kay Dr. Salcedo, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagkabigla hindi sa pilitang pag-asa, kundi isang panginginig mula sa isang taong kakadiskubre lang na ang mga guho na matagal na niyang kinalalagyan ay maaaring may buhay pa ring nakatago sa loob. Naramdaman ni Dr. Salcedo ang sandaling iyon. Hindi siya nagmadaling sabihin na ito ay tiyak na senyales ng paggaling, ngunit sinabi lamang na kailangan niyang manatiling kalmado at dahan-dahang damhi ang bawat bagay. Huwag masyadong pilitin ang kanyang sarili dahil kung minsan, ang katawan ay pinakamahusay na tumutugon kapag hindi masyadong nag-aalala ang isip. Ang mga salitang iyon ay napaka-Pilipino. Huwag magmadali, huwag magtulak, huwag pasanin ang pasyente ng karagdagang pag-asa sa pinakamahapong sandali, kundi tulungan siyang dahan-dahang tanggapin ang nangyayari ng malumanay. Pagkatapos ay dumating ang sandali na hindi malilimutan ng sinuman sa silid. Lumapit si Dr. Salcedo sa dulo ng kama. Kalmado niyang tiningnan si Prinsipe Cary at hiniling sa kanya na subukan ang isang bagay
na halos walang kabuluhan sa loob ng 5 taon, subukan lang na magpadala muli ng utos. Ang kahilingang iyon ay tila simple ngunit mabigat na parang bundok dahil si Prinsipe Kari ay nakagawa na nito ng hindi mabilang na beses sa physical therapy room, sa kanyang pribadong silid at sa mahahabang gabi na walang nakakakita. Nakatitig siya sa kanyang mga daliri sa paa hanggang sa mamula ang kanyang mga mata, tahimik na ipinadala ang lahat ng kanyang kalooban, ngunit walang anumang bumalik. Ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang paggalaw ng daliri sa paa, kundi ang muling maglakas loob na maniwala na ang utos mula sa kanyang utak ay maaaring makarating pa rin sa destinasyon nito. Dahan-dahan siyang huminga. Nakatitig ang kanyang mga mata sa dulo ng kanyang mga paa nang walang kurap. Napakatahimik ng buong silid kaya halos marinig mo ang tibok ng iyong sariling puso. Walang gumalaw. Ang mga banyagang doktor na dati ay nagdududa ay ngayon ay nakatayo ng tahimik na parang takot na ang sobrang lakas ng paghinga ay makagambala sa sandaling iyon. Lumipas ang 1 segundo, lumipas ang 2 segundo, lumipas ang 3 segundo, at pagkatapos, ang pinakamaliit na bagay ay nangyari. Gumalaw ang kanyang kanang malaking daliri sa paa. Hindi ito gumalaw ng malaki. Hindi ito malinaw na bumaluktot. Hindi ito isang malaking senyales na ipapahayag sa media. Ngunit ito ay talagang gumalaw-gumalaw ng bahagya, tulad ng maliliit na alon sa ibabaw ng tubig, ngunit para sa mga nasa silid, ito ay parang ang buong lupa ay sabay-sabay na nayanig. Agad na itinikom ng ina, ng prinsipe, ang kanyang bibig. Bumuhos ang luha ng hindi mapigilan. Ang ilang matatandang tagapayo ay umatras ng isang hakbang na parang hindi makapagproseso ang kanilang katawan sa kanilang nakita. Nagkatinginan ang 2 nurse na Pilipino ng isang iglap. Agad na namula ang kanilang mga mata, ngunit pinilit pa rin nilang panatilihin ang kanilang profesional na pagiging kalmado. Samantala, ang mga banyagang doktor na sumusubaybay sa kasong ito sa loob ng maraming taon ay may ekspresyon na parang may bahagi ng kanilang mundo ang kakabagsak lamang sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit ang pinakagulat ay si Prinsipe Kari mismo. Tiningnan niya ang dulo ng kanyang paa na parang hindi niya ito kilala noon. Ang katigasan na ginamit niya upang protektahan ang kanyang puso sa loob ng maraming taon ay mabilis na gumuho. Ang kanyang dating tuyong mga mata ay unti-unting namula. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman na ang kanyang sariling katawan ay isang tahimik na kulungan. Sa sandaling iyon, hindi niya naramdaman na magaling na siya. Hindi niya nga nangahas na isipin na makakatayo na siya o makakabalik sa kanyang dating buhay. Ngunit malalim niyang nalaman na ang pinto na matagal nang nakasara ay nabuksan isang makitid na siwang lamang at ang liwanag mula sa siwang na iyon ay sapat na maliwanag upang yanigin ang kanyang buong buhay. Si Dr. Salcedo ay nanatiling kalmado, tulad ng dati. Tumango lamang siya ng bahagya at sinabi, "Ngayon, hindi natin napanalunan ang lahat, ngunit mayroon na tayong pinakamahalagang ebidensya. Ang katawan ay nakakatugon pa rin. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pagdiriwang. Ito ay isang matatag na paglalagay ng pag-asa sa lupa, hindi upang hayaan itong lumipad ng masyadong mataas upang bumagsak, ngunit hindi rin upang hayaan itong mawala muli." Gayunpaman, sa tahimik na kagalakan na iyon, may isa pang emosyon na nakatago sa puso ni Prinsipe Kari, takot. Dahil alam ng mga matagal nang nabigo na, ang pag-asa ay maaaring mas masakit kaysa sa kawalan ng pag-asa kung ito ay muling bumagsak sa huli. Kaya hindi siya nangahas ng umiti ng buo o masyadong magsalita. Tanging ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang hininga ang nagsasabi na sa loob, siya ay tunay na nagbago. Noong gabing iyon, walang sinumang direktang bumanggit ng salitang himala, ngunit alam ng lahat sa silid na ang hangganan sa pagitan ng walang pagbalik at posible ay nalampasan na. At para sa isang tao na gumugol ng 5 taon na nakaupo sa malamig na hatol ng mundo, ang bahagyang paggalaw ng daliri sa paa sa isang gabi sa Maynila ay maaaring hindi lamang isang tugon ng kalamnan, kundi ang pagbabalik ng dangal, pag-asa, at ang pinakamahalagang patunay ng kwentong ito. Kung minsan, ang tinatawag ng mundo na katapusan ay maaaring isang panahon lamang kung saan hindi pa natin natagpuan ang tamang pinto.
Nang gabing iyon, matapos ang bahagyang paggalaw ng kanang malaking daliri sa paa ni Prinsipe Kari, ang buong mundo ng mga tao sa silid ay tila hindi na katulad ng dati. Kahit sa labas, nanatiling tahimik ang lahat, walang sigawan, walang labis na pagpapakita ng kagalakan na hindi gaanong kaugalian sa kulturang Pilipino kapag ang lahat ay sensitibo pa. Ngunit sa kaibuturan ng mga mata ng lahat, ang panginginig ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Ang maliit na himala na kakaganap lang ay hindi lamang yumanig sa paniniwala ng pangkat ng mga doktor at tagapayo, kundi yumanig din sa puso ng binata na nakakulong sa kawalan ng pag-asa sa loob ng 5 buong taon. Alam ni Dr. Salcedo na napakahalaga ng sandaling ito dahil ang panahon kung kailan nagsimulang tumugon ang katawan matapos ang matagal na pamamahinga ay hindi panahon para sa pagmamadali, kundi panahon para sa katumpakan. Kaya agad niyang inayos ang plano ng paggamot sa pamamagitan ng pagpapahanda sa rehab team ng isang tuloy-tuloy na programa para sa kinabukasan at pinayuhan ang lahat na mula ngayon, ang kailangan nilang gawin ay hindi ang paghabol sa malalaking resulta, kundi ang panatilihin ang ritmo ng paggising na ito upang ang nervous system, kalamnan, sirkulasyon at pagkaunawa ng katawan ay dahan-dahang muling kumonekta ng pinakamatatag. Kinaumagahan, gumising ang Maynila na may mahinang sikat ng araw na sumisilip sa malaking bintana ng espesyal na silid. Gumising si Prinsipe Kari na may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Ang malalim na bigat na naipon sa kanyang balakang at hita ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng kawalan ng pag-asa tulad ng dati. Sa halip, ipinaramdam nito sa kanya na ang kanyang ibabang katawan ay hindi na isang tahimik na disyerto. Tahimik siyang nakahiga ng sandali at pagkatapos ay muling sinubukang ipadala ang parehong utos sa dulo ng kanyang mga paa. Bagaman hindi pa rin malinaw ang tugon, ang pakiramdam lamang na ang utos na iyon ay hindi nawala sa kawalan tulad ng dati ay sapat na upang mapakaba ang kanyang puso nang hindi makontrol. Sa umaga, ang rehab team ng ospital ay dumating na may magalang na ngiti sa Pilipino. Hindi sila nagsalita ng malalaking salita, hindi nila inulit ang himala ng nakaraang gabi, kundi sinimulan ang bagong araw ng simple na parang sinasabi sa pasyente na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kaguluhan sa nangyari na, kundi ang pagtulong na lumago ito ng ligtas. Muling sinuri ng detalyado ni Dr. Salcedo. Sinuri niya ang paglaban sa kalamnan, ang antas ng tugon ng ugat, ang pagkontra sa malalim na kalamnan, pati na rin ang unti-unting nagbabagong estado ng isip ng prinsipe. Pagkatapos ay nagsimula ang bagong alon ng paggamot. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito pagpapaluwag ng kalamnan at pagpapasigla sa mga puntos tulad ng unang gabi, kundi dinagdagan ang pagkakasunod-sunod ng koneksyon ng katawan. Ginamit ni Dr. Salcedo ang manual therapy techniques, kasama ang maingat na joint stretching, dahan-dahang tinutulungan ang balakang, lower back, at leg alignment na muling gumana ng magkasama. Ipinaliwanag niya sa prinsipe nang may paggalang na ang tunay na paggaling ay hindi lamang ang pagtugon muli ng ugat, kundi ang buong sistema ng katawan na muling naaalala ang sarili nitong papel, tulad ng mga musikero sa isang malaking orkestra na matagal nang huminto sa pagtugtog at ngayon ay kailangang dahan-dahang ibalik ang kanilang ritmo. Kaya ang stimulation ay naging mas malalim, mas detalyado, at bahagyang mas mabigat. Nagsimulang maramdaman ni Prinsipe Kari ang sakit at tensyon sa mga bahaging matagal na niyang hindi naramdaman, kaya kung minsan ay kinakailangan niyang magniwi upang hindi makalabas ang tunog. Ngunit kahit na ang sakit na iyon ay nagdulot ng maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo, walang sandali na gusto niyang ihinto ang paggamot. Dahil sa bawat bigat, sa bawat panginginig, sa bawat maliit na tusok na dumadaloy sa kanyang mga binti, nararanasan niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anupaman, ang pagkaunawa na tunay siyang konektado pa rin sa katawan na ito. Matapos ang isang panahon ng therapy at stimulation, nagsimula si Dr. Salcedo na subukan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa daliri sa paa. Hiniling niya sa prinsipe na subukang isipin ang pag-angat ng kanyang kanang binti ng bahagya mula sa kama. Huwag magmadali, huwag piliting buong katawan. Subukan lamang na ipadala ang intensyon tulad ng pagpapadala ng mahinang utos ng paulit-ulit.
Ipinikit ni Prinsipe Kari ang kanyang mga mata. Sandali. Ang kanyang paghinga ay mas malalim at mas mabagal kaysa dati. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot dahil ang paggalaw ng daliri sa paa ay maaaring isang magandang senyales, ngunit ang pag-angat ng binti ay ibang usapan. Nangangahulugan ito ng pagtawag sa mas mabibigat, mas komplikadong kalamnan at mas malayo sa alaala ng katawan ng mas matagal. Sa unang segundo, walang nangyari. Sa sumunod na segundo, nanatiling tahimik ang kama. Ngunit pagkatapos, bahagyang nanginig ang kalamnan sa hita. Agad na kumitid ang maraming pares ng mata ng team ng pagpapagaling. Nakita nila ang parehong bagay. Hindi ito isang walang direksyon na pagtibok, kundi isang tugon na may intensyon na parang ang katawan ay nahihirapan na sumunod sa utos na nagmula sa utak. Konting pa po. Dahan-dahan po. Mahina ang sabi ni Dr. Salcedo. Muling huminga ng malalim si Prinsipe Kari. Kumunot ang kanyang noo. Malinaw na tumibok ang mga ugat sa kanyang sintido. Ang buong katawan ay tila nagtipon ng lahat ng lakas na mayroon sa mundo. At sa huli, talagang umangat ang kanyang kanang binti mula sa kama. Bagaman bahagya lamang, ilang sentimetro lamang, at nanginginig ng halos hindi makontrol, umangat ito. Agad siyang nagmulat na parang hindi pa rin siya naniniwala sa nangyari. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na ang kalamnan sa kanyang binti ay hindi lamang tumugon sa panlabas na paghawak, kundi tumugon sa kanyang sariling kalooban. Ang kapaligiran sa silid noon ay puno ng mga damdamin na napakalaki para ipaliwanag, ngunit nanatiling nakakagulat na kalmado sa paraang Pilipino. Walang tumalon, walang sumigaw, dahil alam ng lahat na may isang sagradong bagay na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata, at sa ganitong mga pagkakataon, ang paggalang sa himala ay mas mahalaga kaysa sa labis na pagpapahayag. Ang ina ng prinsipe na nakatayo sa gilid ay muling lumuha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib na parang nagpapasalamat sa isang bagay na higit pa sa mga salita. Hindi hinayaan ni Dr. Salcedo na mawala ang sandaling iyon. Matapos pahingahin ang katawan upang mag-adjust, pinatulong niya ang physical therapy team na maingat na ayusin ang posisyon ng prinsipe upang makaupo sa gilid ng kama. Hindi lamang ito paggamit ng lakas ng binti, kundi may kinalaman din sa balanse, core stability, at ang kumpiyansa na nawala sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang inalalayan si Prinsipe Kari. Ang bawat galaw ay nagpahirap sa kanyang likod at tiyan na halos nakalimutan na niya kung paano ito. Ang pagkahilo, tensyon, at panginginig ay nagpilit sa kanya na magniwi, ngunit nang matagumpay na makaupo ang kanyang katawan, nang hindi agad bumagsak, malinaw na nagbago ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga mata ng isang taong nawalan ng pag-asa. Mula sa posisyong nakaupo, tiningnan siya ni Dr. Salcedo ng sandali, na parang tahimik na tinimbang ang lahat. Pagkatapos ay hiniling niya sa rehab team na dalhin ang isang walker sa silid. Ang utos na iyon ay nagpabuntong hininga sa marami sa silid. Dahil kahit ang pag-angat ng binti at pag-upo ay mahalagang hakbang, ang pagtayo at paglagay ng bigat sa mga binti ay ganap na ibang mundo. Mismong si Prinsipe Kari ay nagpakita ng malinaw na pag-aatubili. Mabilis na dumaloy ang takot sa kanyang puso. Hindi lang takot na matumba, hindi lang takot sa sakit, kundi takot na kung susubukan niya at hindi tumugon ang katawan, ang bagong silang na pag-asa ay maaring muling magkabasag-basag sa harap niya. At para sa isang taong paulit-ulit nang nawalan, walang sakit na mas nakakatakot kaysa sa muling pagpulot ng mga piraso ng kanyang sariling pag-asa. Naramdaman ni Dr. Salcedo ang takot na iyon. Kaya hindi siya nagsalita ng may matinding paghikayat o mababaw na pagpapalakas ng loob. Dahan-dahan lamang niyang sinabi, "Ngayon, hindi natin pinapatunayan kung malakas ang iyong kataas-taasan. Pinakikinggan lang natin ang katawan kung gaano na ito kahanda. At dahan-dahan tayong gagawa ng hakbang. Walang pumipilit na kailangang maging perpekto ka ngayon. Sapat na ang lakas loob na subukan ng totoo kung ano ang mayroon ka." Ang mga salitang iyon ay tila nag-alis ng ilang bigat mula sa dibdib ng prinsipe. Sa tulong ng rehab team, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang 2 paa sa sahig. Isang malamig na pakiramdam mula sa sahig ang dahan-dahang dumaan sa kanyang mga talampakan na matagal ng tila walang buhay. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso
Ang panginginig mula sa dalawang kalamnan sa binte ay nagsimulang luminaw habang lalo niyang hinigpitan ang hawak sa walker. Pagkatapos, sa tulong ng dalawang tao sa kanyang tabi at sa lahat ng kalooban na natitira sa kanya sa mundo, dahan-dahang itinulak ni Prinsipe Kari ang kanyang sariling katawan pataas. Ang bahagi ng 1 segundo na iyon ay tumagal ng parang kawalang hanggan. Matindi ang panginginig ng kanyang dalawang binti. Bahagyang umugoy ang kanyang core, sumigaw ang bawat kalamnan sa pagpipilit, ngunit siya ay talagang nakatayo. Hindi perpekto, hindi matatag, hindi maringal, ngunit talagang nakatayo. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan mula pa noong nakaraang gabi ay sa wakas ay tahimik na dumaloy. Dahil kung minsan, hindi umiiyak ang tao dahil sa kahinaan, kundi umiiyak dahil ang ilang katotohanan ay napakaganda para kayanin ng puso. At para kay Prinsipe Kari, ang sandali na muling naramdaman ng kanyang dalawang talampakan, ang bigat ng kanyang sariling katawan ay ang sandali na ang dangal, pag-asa at sangkatauhan na matagal nang nagkalat ay nagsimulang muling dumaloy sa kanya bawat piraso. Nang araw na iyon, hindi siya nakalakad ng malayo, hindi siya nakagalaw ng malaya, hindi siya bumalik sa kanyang dating sarili. Ngunit ang himala ay hindi na lamang isang pag-alo. Nagsimula na itong magkaroon ng bigat, temperatura, panginginig sa kalamnan, pawis, luha at ang pinakamahalaga, ito ay tunay na naging isang katotohanan na mararamdaman niya sa kanyang sariling katawan. Matapos ang sandali na ang bigat ng kanyang buong katawan ay bumagsak sa kanyang dalawang binti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi lamang naramdaman ni Prinsipe Kari na siya ay nakatayo, kundi naramdaman din niya na may isang bagay sa kanyang puso na dating nabasag ay dahan-dahang muling binuo ng tahimik. Ang panginginig ng kalamnan ay naroon pa rin, ang kanyang paghinga ay hindi pa rin regular, ang kanyang mga palad ay mahigpit pa ring nakahawak sa walker, ngunit sa mas malalim na bahagi, may isang hindi nakikitang pagbabago na nangyari ng sabay-sabay. Nagsimula siyang maniwala sa unang pagkakataon na ang katawan na ito ay maaaring hindi na ang kanyang panghabambuhay na kulungan. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Dr. Salcedo ang dakilang sandali na iyon na ilayo ang sinuman sa katotohanan. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag sa prinsipe na ang pagtayo ay hindi ang katapusan ng paggamot, kundi ito lamang ang unang pinto. Sa likod ng pinto na iyon ay may mahaba pang distansya. Ang mga kalamnan na matagal nang hindi ginamit ay mahina pa rin. Ang natutulog na sistema ng balanse ay kailangan pang gisingin bawat bahagi at ang takot na nakatago sa puso ay kailangan din ng pagpapagaling tulad ng mga tissue at ugat. Kung magmamadali, ang mahirap na gumaling ay madaling muling makontra. Sa mga sumunod na umaga, ang rehabilitation schedule ni Prinsipe Kari ay detalyadong inilatag na parang isang masalimuot na gawain na nangangailangan ng parehong siyensya at sining. Ang bawat sandali sa araw ay may kahulugan. Malalim na therapy sa umaga, core control at weight-bearing exercises sa hapon, nerve stimulation at specific physical therapy sa hapon, hanggang sa muscle relaxation at breathing exercises sa gabi. Hindi minadali ng medical team ang mga resulta upang maging kapanapanabik, kundi dahan-dahang inilatag ang pundasyon ng pinakamatatag na pagbabalik sa paggamit ng katawan na isang katangian ng pangangalagang Pilipino na nagpapahalaga sa pagiging tama, pagpapatuloy at delikadesa higit sa pagkagarbo. Sa mga unang araw ng aktwal na paglalakad, halos lubos na umasa ang prinsipe sa walker. Bawat hakbang ay nangangailangan ng pinakamataas na konsentrasyon at halos lahat ng kanyang kalooban, bahagya lamang niyang maiaangat ang kanyang paa, umuusad ng matigas at ibinababa ito ng maingat na parang ang lupa sa harap niya ay isang yelo na handang mabasag anumang oras. Minsan, kapag masyadong matagal siyang nakatayo, nanginig ang kanyang mga kalamnan na parang babagsak ang buong katawan. Ngunit sa bawat pagkakataon na halos maubusan siya ng lakas, ang Filipino rehab team ay hindi nagbigay ng walang saysay na pagalo. Naroon lamang sila, matatag, tumutulong sa kanya na makahanap ng ritmo, nagpapaalala sa kanya na huminga. Nagbibigay diin na ang maliit na hakbang ay hakbang pa rin at walang umaasa na ang buhay na huminto sa loob ng 5 taon ay makakatakbo sa loob lamang ng ilang araw.
ang ganitong lambing ang dahan-dahang bumabaon sa puso ni Prinsipe Kari. Sa loob ng maraming taon, nakatagpo siya ng napakahuhusay na doktor, mga world-renowned specialist, at mga modernong sistema ng paggamot na halos walang kapintasan. Ngunit madalas, naramdaman niya na siya ay isa lamang kaso, isang medikal na problema na kailangang suriin, lutasin, at malinaw na tapusin. Gayunpaman, dito sa Pilipinas, nagsimula siyang maramdaman ng isang bagay na iba. Walang sinuman ang tumingin sa kanya bilang isang prinsipe lamang. Walang sinuman ang bumati sa kanya ng may paggalang na lumikha ng distansya, ngunit wala rin namang nagparamdam sa kanya na siya ay isang pinsala lamang sa isang film. Tiningnan siya ng lahat bilang isang tao na naghihirap at nagsusumikap na maibalik ang kanyang sariling buhay. Isang nurse na Pilipino ang madalas magdala sa kanya ng mainit na tubig matapos ang pag-ehersisyo na may mahinang ngiti. Ang isa pang batang physical therapist ay patuloy na magpapakita ng mga ehersisyo ng paulit-ulit nang walang pagpapakita ng pagkabagot. Si Dr. Salcedo mismo, kahit na maraming responsibilidad, halos sa bawat pagbisita niya ay hindi lamang magtatanong kung gaano ang antas ng sakit o kung ilang degree ang kayang igalaw. Madalas din niyang itatanong, "Nakatulog po ba kayo ng maayos kagabi? May kinakatakutan po ba kayo? Gaano po kahanda ang puso niyo ngayon?" Ang mga tanong na ito ay tila walang kinalaman sa paglalakad, ngunit sa totoo, nakakaabot ito sa ugat ng paggaling dahil hindi kailanman tunay na makabangon ang isang tao kung ang kanyang puso ay nakahiga pa rin sa lupa. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nasanay si Prinsipe Kari sa ritmo ng buhay sa Maynila. Mula sa bintana ng kanyang espesyal na silid, nakita niya ang lungsod na ito sa paraang hindi niya inaasahan. Naka-traffic pa rin, nagmamadali pa rin ang mga tao, umuulan at humihinto ng walang paalam, ngunit sa ilalim ng kaguluhang iyon, laging may nakatagong init. Nagsimula siyang mapansin na maraming Pilipino ang may pagod na mukha ngunit hindi matigas, may paraan ng pakikipag-usap na magalang ng hindi nagpapanggap at nagngingitian sa isa't isa kahit sa maliliit na bagay. Ang mga bagay na ito ay tila walang direktang kinalaman sa medisina, ngunit dahan-dahan nitong ipinaunawa sa kanya kung bakit iba ang pakiramdam ng paggamot dito dahil hindi lamang ito nakabatay sa teknolohiya o reputasyon, kundi nakabatay sa isang kultura na tunay na nagpapahalaga sa pagiging tao ng bawat isa. Ang pagbabago ay lalong luminaw sa bawat araw ng pag-ehersisyo. Dati, madalas sinusunod ng prinsipe ang mga utos para lamang hindi mabigo ang kanyang ina. Ngayon, nagsimula siyang mag-ehersisyo ng may sarili niyang intensyon. Binibilang niya ang kanyang mga hakbang. Naaalala niya ang pakiramdam ng bawat bahagi ng kalamnan. Nagtanong siya tungkol sa mga prinsipyo ng paggamot. Interesado kung bakit kailangang ayusin ang balakang, bakit kailangang magsanay ng paglilipat ng timbang, bakit mahalaga ang paghinga tulad ng lakas ng binti. Matiyagang ipinaliwanag ni Dr. Salcedo ang lahat. Ang paglalakad ay hindi lamang tungkol sa mga binti, kundi ito ay ang koordinasyon ng buong katawan mula sa paghinga, core, balanse ng isip hanggang sa paniniwala ng isang tao sa kanyang sarili. Dahil kung hindi papayagan ng puso ang isang hakbang, kadalasang mag-aatubili ang katawan. Mula sa mga hakbang na lubos na umaasa sa walker, lumipat siya sa paglalakad sa pagitan ng parallel bars sa rehab room, mahigpit ang hawak ng kanyang dalawang kamay sa mga bar. Sa simula, matigas at hindi natural ang kanyang katawan, ngunit ang malinaw na naiiba sa unang araw ay sa bawat pag-angat at pagbaba ng kanyang paa, hindi na lamang siya sumusunod sa mga utos. Siya mismo ang nakakaramdam ng bawat hakbang na iyon, kung paano nahahawakan ng kanyang talampakan ang sahig, kung paano siya naglalagay ng bigat, kung paano bahagyang umiikot ang kanyang balakang, at kung paano pinapanatili ng kanyang katawan ang balanse. Ang mga damdaming matagal nang nawala ay bumabalik ng paunti-unti, na parang muling isinusulat ng buhay ang mapa ng kanyang orihinal na daan sa kanyang katawan. Isang araw, matapos ang maraming araw ng tuloy-tuloy na pag-ehersisyo, tahimik siyang pinanood ni Dr. Salcedo nang matagal bago tumango sa rehab team na lumayo ng bahagya kaysa dati. Ang utos na iyon ay agad na nagpabilis ng tibok ng puso ng prinsipe dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon,
Hindi na nila siya hahawakan ng malapitan tulad ng dati. Maaaring nasa tabi pa rin sila, ngunit hindi na siya aalalayan sa buong daan. Nakatayo siya sa gitna ng parallel bars, bahagyang mabigat ang paghinga, pawis ang kanyang mga palad, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang punto sa harap, tulad ng isang taong tinitingnan ang kanyang sariling takot. Hindi gaanong nagsalita si Dr. Salcedo, sinabi lamang niya na dahan-dahan, isang hakbang sa bawat pagkakataon, huwag nang maglakad ng maganda, kundi maglakad ng totoo. Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit napakalalim dahil inalis nito sa kanya ang lahat ng inaasahan na iniwan lamang ang katotohanan sa harap niya, gumawa ng susunod na hakbang at ang susunod. Pagkatapos ay dahan-dahang binitawan ni Prinsipe Kari ang isang kamay mula sa bar, bahagyang yumuko ang kanyang katawan ngunit hindi bumagsak. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binitawan ang isa pa. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim na tila bumagal ang oras. Maingat niyang inilagay ang kanyang kanang paa sa harap. Ibinaba ito, sumunod ang kanyang kaliwang paa para sa isa pang hakbang, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Sa pagkakataong ito, walang kamay ang humawak sa kanya. Talagang naglalakad siya ng mag-isa, kahit na hindi pa rin matatag, kahit na matigas pa rin at nangangailangan ng halos lahat ng kanyang konsentrasyon. Ang bawat hakbang na nangyari sa silid na iyon ay malinaw na ebidensya na hindi na lamang siya isang pasyente na mahusay tumugon. Nagiging isang tao siyang muling nakakagalaw ng mag-isa. Nang marating niya ang dulo ng parallel bars, tumigil siya sandali bago bumalik. Ang kanyang mga mata ay namumula, bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng isang taong kakaramdam lamang ng salitang kalayaan sa unang pagkakataon matapos mabuhay sa dilim ng mahigit kalahating dekada. Ang kanyang ina, na nakamasid sa labas, ay dahan-dahang umupo. Ang kanyang mga binti ay mahina dahil sa napakalaking emosyon. Ang buong medical team ay nanatili sa kanilang Filipinong kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikislap ng hindi maitago. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Prinsipe Kari ang isang bagay na hindi niya naunawaan noon. Ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang ang pagpapagana muli ng katawan, kundi ang dahan-dahang pagbabalik ng pananampalataya sa isang tao, ang pagbabalik ng kakayahang maniwala na ang bukas ay maaaring naiiba pa rin sa kahapon. At iyan ang ibinibigay ng Pilipinas sa kanya. Hindi lamang kasanayang medikal, hindi lamang mga paraan ng paggamot na naiiba sa mundo na kilala niya, kundi ang pagkakakita sa kanya bilang isang buong tao katawan, isip, takot, dangal, at sangkatauhan na hindi pa nawawala. Mula noon, hindi na siya isang prinsipe na naghihintay ng paggamot sa wheelchair at hindi rin siya isang lalaking ganap na gumaling. Ngunit siya ay naging isang bagay na mas mahalaga, isang taong tunay na ipinanganak muli, isang hakbang sa bawat pagkakataon at gamit ang sarili niyang dalawang binti. Matapos ang araw na unang nakalakad si Prinsipe Kari ng mag-isa sa rehab room, mabilis na kumalat ang balita na dating walang sino mang nangahas umasa, libu-libong kilometro pabalik sa Dubai. Ngunit ang balitang iyon ay hindi dumating sa anyo ng mga tsismis na pinabubulaan at pinalaki, kundi dumating kasama ang nanginginig na tinig ng mga malapit na kasama, mga maikling larawan mula sa team ng pangangalaga, mga kumpirmasyon mula sa mga eksperto na dating pinakamaingat, at ang pinakamahalaga, ang hindi maikakailang pagbabago sa prinsipe mismo. Sa palasyo sa Dubai, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa pribadong meeting room ng pamilya. Ang mga dating nakarinig lamang ng mga medikal na ulat na puno ng mga salitang limitadong stable condition at malamang na hindi nababalik, ay ngayon ay nakatanggap ng isang bagong set ng mga salita na halos imposible. Siya po ay nakakatayo. Siya po ay nakakapaglagay ng bigat. Siya po ay nakakalakad ng mag-isa. Ang mga salitang ito ay nagpatigil maging sa mga matagal nang nakikipaglaban sa kasong ito. Kung minsan, ang katotohanan na mas maganda kaysa sa inaasahan ay nagpapatahimik sa mga tao, tulad din ng masamang balita. Ang ina ni Prinsipe Kari ang pinakayanig. Hindi siya isang taong kakasimula palang umasa, kundi isang taong matagal nang umasa na halos masakit na ang salitang ito para sa kanya.
Siya ang yumakap sa kanyang anak nang sabihin ng mga doktor mula sa maraming bansa na kailangan nilang tanggapin ang sitwasyon. Siya ang nakakita sa kanyang mga mata na unti-unting dumilim bawat taon at siya ang pumili pa ring dalhin siya sa Pilipinas kahit hindi siya sigurado kung ano ang magiging kalalabasan. Nang marinig niya ang pinakabagong ulat mula sa kasamang team, bumuhos ang luha ng hindi mapigilan dahil ang matagal na niyang hinihintay ay sa wakas ay hindi na lamang isang pag-alo. Ngunit sa kabila nito, hindi niya gustong maniwala lamang sa kanyang pandinig. Kailangan niyang makita ng personal, maramdaman sa kanyang sariling puso upang maging ganap na sigurado na ang kanyang anak ay nakakatayo na nga sa mundong ito. Kaya, agad na inihanda ang isang madaliang paglalakbay patungo sa Maynila. Gayunpaman, kahit na ito ay isang royal entourage, ang nagtulak sa paglalakbay na ito ay hindi ang seremonya, hindi ang pagpapakita ng kapangyarihan o ang pagsusuri ng mga pamantayan ng ospital, kundi ang paghila mula sa puso ng isang ina na gustong tumakbo upang marating ang sandali na muling makakatayo ang kanyang anak. Nang dumating ang ina ng prinsipe at ang delegasyon ng royal family sa ospital sa Maynila, ang hangin ay bahagyang mahalumigmig, tipikal sa isang tropikal na lungsod matapos ang pag-ulan. Ang malambot na sikat ng araw ay bumaba sa salamin ng gusali, lumilikha ng mahihinang refleksyon. Ang lahat ay tila kalmado, halos hindi ka pani-paniwala na sa loob ng ilang minuto, isang sandali na magbabago sa kasaysayan ng buong pamilya ang mangyayari dito. Sa loob ng rehabilitation center, hindi inihanda ni Dr. Salcedo at ng kanyang team ang isang malaking pagpapakita upang pahangain. Walang marangyang pagtanggap, walang mayabang na salita. Tanging simpleng Filipino na nagtatago ng malalim na paggalang. Pinili nilang ang pinakamahalagang sandali ay para sa pamilya, hindi para sa isang pagtatanghal dahil sa kulturang Pilipino, lalo na kung tungkol sa paghihirap at pagpapagaling, ang pinakasincere na bagay ay madalas na simple. Nang bumukas ang pinto ng rehab room, nakita ng ina ni Prinsipe Kari ang kanyang anak na nakasuot ng damit pang therapy, hindi nakaupo sa wheelchair, hindi nakahiga ng walang lakas, kundi nakatayo sa tabi ng parallel bars gamit ang sarili niyang dalawang binti. Sa isang larawan lamang, ang buong mundo niya ay tila tumigil. Bumaling si Prinsipe Kari sa kanyang ina. Agad na namula ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag, hindi na kailangan ng anumang ulat dahil sa tinginan nila, ang buong 5 taon ng kanilang kuwento ay kumpleto ng nagkakapatong-patong. Mga gabing tahimik, na magkasama silang umiiyak, mga araw na paulit-ulit na naririnig ang malupit na diagnosis, mga walang saysay na pagtatangka, pagod na halos wala ng pag-asa, at pag-ibig na ayaw bumitaw. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad. Ang unang hakbang ay matigas pa rin, ang pangalawa ay nakakunot pa rin, ang pangatlo ay nangangailangan pa rin ng lahat ng kanyang konsentrasyon. Ngunit ito ay tunay na paglalakad. Paglalakad gamit ang mga binti na dating hinatulan ng mundo, na hindi na kailanman magagamit. Nagtaas ng kamay ang ina ng prinsipe upang takpan ang kanyang bibig at bumuhos ang luha na parang isang nasirang dam. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang maringal na kilos ng royal family. Dahil sa sandaling iyon, hindi siya kinatawan ng royal court, hindi siya isang marangal na babae, kundi isang ina lamang na nakita ang kanyang anak na tunay na nakatayo sa harap niya muli. Matapos niyang isipin na marahil ay hindi na niya ito makikita sa buhay na ito. Nang lumapit ang prinsipe, agad siyang niyakap ng mahigpit ng kanyang ina, halos hindi pinapansin ang tingin ng sinuman. Ang mga hikbi na pinilit niyang pigilin sa loob ng maraming taon ay lumabas ng hindi makontrol. Mismo si Prinsipe Kari ay hindi rin kayang pigilin ang damdamin na iyon. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina, na parang isang binata noong wala pa siyang titulo, wala pang pasanin, wala pang mga mata ng mundo na nakatingin sa kanyang balikat. Mayroon lamang isang ina at isang anak na kakabawi lamang ng kanilang buhay. Maraming miyembro ng entourage ang tumalikod dahil ang luha ay namumuo na sa kanilang mga mata at hindi na maitago. Maging ang mga bodyguard na matagal nang malapit na sumusunod sa prinsipe at palaging sinasanay ang kanilang sarili na maging malakas. May ilan pa rin kailangang tumayo ng tahimik, nakayuko ang ulo upang itago ang kanilang emosyon. Nakita nila siya mula pa noong puno pa siya ng enerhiya, nakita ang dahan-dahang pagbagsak ng isang tao na
Sa labas ay mayroon ang lahat, ngunit sa loob ay unti-unting nawawalan ng pinakamahalagang bagay. Kaya, ang makita siyang muling naglalakad pabalik sa kanyang pamilya ngayong araw ay hindi lamang larawan ng paggaling, kundi larawan ng dangal na ibinalik, larawan ng isang buhay na tumangging matapos sa hatol ng mundo. Matapos dahan-dahang humupa ang matinding emosyon sa simula, bumaling ang ina ng prinsipe kay Dr. Salcedo. Basang-basa pa rin ang kanyang mga mata, ngunit puno ng pinakamalalim na pasasalamat. Nagpasalamat siya sa isang boses na halos mabasag mula sa kanyang dibdib, hindi bilang diplomatikong kagandahang asal, kundi bilang isang ina na alam na walang anumang kayamanan, kapangyarihan, o karangalan sa mundo ang maihahambing sa makita ang kanyang anak na muling makatayo. Tinanggap ni Dr. Salcedo ang mga salita ng may pagpapakumbabang Pilipino. Hindi niya inangkin ang tagumpay na iyon ng mag-isa, hindi niya sinabi na siya ang gumawa ng himala, kundi idiniin niya na ang nangyari ay resulta ng maraming bagay na pinagsama-sama. Ang kooperasyon ng rehab team, ang disiplina ng prinsipe, ang suporta ng pamilya, at higit sa lahat, ang katotohanan na ang katawan ng tao ay kung minsan ay may nakatagong potensyal na mas marami kaysa sa iniisip natin kung bibigyan ng tamang pagkakataon at tunay na holistic na pangangalaga. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa ina dahil nagsimula siyang maunawaan ang isang bagay na mas malalim kaysa sa agarang tagumpay. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pamilya ay may access sa pinakamahusay na teknolohiya, pinakamalaking pondo at pinakatanyag na eksperto. Gayunpaman, dito sa Pilipinas, ang nagpabago sa lahat ay hindi ang karangyaan, hindi ang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi ang pagkakakita sa kanyang anak bilang isang kumpletong tao. Nakita ang kanyang pisikal na mga sugat, ang naipon na tensyon, ang takot, ang katahimikan, ang pagkawala, at ang dangal na nananatili pa rin sa loob. Iyan ang nagpabago sa kahulugan ng ospital na ito at ng Pilipinas sa mata ng bisita mula sa gitnang silangan. Hindi lamang ito isang bansa kung saan nagpapagamot ang kanyang anak, hindi lamang isang destinasyon na sinubukan nila dahil sa kawalan ng paraan, kundi nagiging isang lugar na tunay na nagpabago sa kapalaran ng isang royal family, isang lupain na nagpaunawa sa isang pamilya na akala nila ay mayroon na ang lahat, na ang ilang bagay sa mundong ito ay hindi mabibili ng pera, kundi maaaring mangyari sa tamang kaalaman, tamang puso, at isang lambing na ayaw iwanan ang isang tao sa kanyang pinakamalalang kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mahihinang ilaw sa reception room, nagsimula ang isang malalim at tahimik na pag-uusap sa pagitan ng delegasyon mula sa Dubai at ng Filipino medical team. Ang mga salitang pinagpalitan ay hindi lamang tungkol sa patuloy na paggamot, kundi mayroong isang bagay na mas malaki na nakatago sa loob. Nagsimula silang magsalita tungkol sa holistic medical concepts, ang posibilidad ng pagpapalitan ng kaalaman at ang mga natanggap ng pamilya ng prinsipe mula sa Pilipinas higit pa sa mga resulta ng klinika. Dahil kapag ang isang tao ay halos hindi kapani-paniwalang nabawi ang kanyang buhay, ang kuwentong iyon ay hindi na maaaring manatili lamang sa loob ng saklaw ng pamilya. Ang kuwento ni Prinsipe Kari ay dahan-dahang nagbabago mula sa kuwento ng isang pasyente tungo sa isang bagay na mas malaki. Patunay na ang dalawang mundo na dating tumitingin sa isa't isa sa pamamagitan ng distansya at pagtatangi ay maaaring kumonekta sa pamamagitan ng paghihirap, pagmamahal at kaalaman na tunay na gumagalang sa sangkatauhan. At nang gabing iyon sa Maynila, isang lungsod na dating huling patutunguhan lamang ng malabong pag-asa, ay dahan-dahang nagiging isang tulay na malalim na nag-uugnay sa puso ng dalawang kultura na may ilang hakbang ng isang tao bilang simula ng lahat ng ito. Sa huling linggo ng paggamot, si Prinsipe Kari ay hindi lamang isang lalaking muling nakatayo, kundi isang taong tunay na nabawi ang kanyang sariling buhay. Mas matatag na siyang naglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto tulad ng bago ang aksidente, ngunit sa bawat hakbang ay may nakatagong isang bagay na mas dakila kaysa sa pagiging perpekto. Iyon ay kalayaan, dangal, at pag-asa na dating nawala, ngayon ay muling nabuhay sa kanyang puso. Nang umaga ng kanyang paglisan sa Pilipinas, ang kapaligiran sa ospital ay kalmado at mainit tulad ng dati. Ang pangkat ng mga doktor, nurse,
at physical therapist ay nakatayo upang siya ay ihatid na may malumanay ng ngiti. Tumayo si Prinsipe Kari na nakatingin sa lahat ng sandali bago yumuko ng may tunay na paggalang dahil alam niya na ang natanggap niya mula sa lupaing ito ay hindi lamang paggamot, kundi ang pagkakakita sa kanya bilang isang kumpletong tao, ang kanyang sakit, ang kanyang takot, at ang kanyang hindi nawawalang halaga. Pagbalik niya sa Dubai, ang kanyang kwento ay hindi lamang naging isang kahanga-hangang balita sa Royal Court, kundi naging isang pag-uusap na nagpasimula sa mga tao na muling isaalang-alang ang mga dating paniniwala tungkol sa medisina, pagpapagaling, at ang halaga ng pagkakakita sa isang tao bilang isang buo, hindi lamang ang mga sintomas na lumalabas. At iyan ang pinakamalalim na aral ng kwentong ito. Kung minsan, ang tinatawag ng mundo na kawalan ng pag-asa ay hindi nagtatapos dahil wala na talagang daan ang buhay, kundi dahil hindi pa natin natagpuan ang mga matang sapat ang lalim upang makita na sa ilalim ng katahimikan ng katawan at puso, laging may buhay na naghihintay na magising muli.